Pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Marcos chapter 4 verse 26 to 34. At sinasabi, ang binhing tumutubo. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang nag-aasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagbubunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Ang butil ng mustasa. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Ang salita ay ipinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa panahon na ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ay may pamagat na ang talinghaga ng paghahari ng Diyos. Tayo'y saglit na manalangin. Makapangyarihan Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na kami ay pinagkalooban mo ng kalakasan, at muli, Panginoon, upang gamitin ipahayag ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, nawa ang mga anak mo na makikinig ngayon ay lubos na makinabang at pakinggan po ng mabuti, sapagkat sa iyo po nagmumula ang lahat po ng ito. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang talinghaga ng paghahari ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay palaging gumagamit ng talinghaga tuwing siya ay nangangaral, lalo na sa kanya pong mga alagad. At pagkatapos naman nito ay pinapaliwalag niya ito ng sarilinan sa kanyang mga alagad upang ang kanyang mga alagad ay lubos na magkaroon ng kaalaman
sa paggamit nito. Datapwat ang iba naman po ay nagtataka kung bakit gumagamit ng talinhaga ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang talinhaga po, mga kapatid, ay kapag ikaw ay nakakarinig ng mga talinhaga, ito kasi ay depende sa mga taong makakapakinig nito. Depende sa karanasan mo, depende kung anong settings mo, kung nasaan lugar ka, at depende kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang mensahe po sa tao ay hindi naman po pare-parehas. Ibig sabihin, may kanya-kanya pong mensahe tayong tinatanggap. Hindi naman tayo parehas ng pinagdadaanan o pinang-araw-araw na buhay natin. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo ay gumagamit po ng talinhaga. Tulad po ng dalawang talinhaga na ating pong pag-aaralan, ang unang talinhaga ay ang binhing tumutubo at ganun din ang butil ng mustasa. Yung pong binhing tumutubo, makikita po natin na ang manghasik o sabihin natin ang magsasaka o ang nagtatanim ay siya yung naghahasik lamang ng mga binhi. Ganun naman po talaga na ang tamang pagtatanim ay nagmumula sa binhi. At alam po natin na maraming klaseng mga binhi at ito ngayon yung ginagamit natin sa agrikultura. Alam niyo po yung pagtatanim kasi, tulad ng ginawa po ng mga hasik na ito, alam natin na yung paghahasik nito, alam natin na ang tao ang naghahasik ng mga salita ng Diyos. Yung pong paghahasik ng salita ng Diyos, ibig sabihin nito, tayo po ang nagbibigay sa mga tao ng mga salita niya. Sapagkat tayo po yung pinagkalooban ng pagkakataon upang gawin ang mga bagay na ito. Yung pong binhing tumutubo, kapag po naihasik na ito ng magsasaka, hindi po ito natatapos na tapos na. Naihasik ko na. At sa araw-araw ay wala na siyang gagawin. Ngunit sabi nga sa ating talata, siya ay magpapatuloy sa kanyang araw-araw na ginagawa. Pagkatapos po natin magtanim, ano po ang ginagawa po ninyo? Di po ba dinidiligan, binabakuran, inaalagaan, baka mamaya ay merong mga kulisap, insekto, o yung mga ibon na tumutuka ng mga dahon, yung mga suso, higad. Yan po yung binabantayan ng mga hasik o ng mga magsasaka. O kahit na tayo, kapag tayo simpleng nagtanim lamang, nauso nga po yung plantita di po ba? Wala na tayong ginawa kung hindi yung mga may bahay po natin, lalo mga kababaihan, kinakausap yung mga tinanim nila. Tinitingnan, dinidiligan, tinatalbusan, tinatanggalan ng mga kung ano-anong dumi, at kung meron silang makita mga insekto, higad, at kung ano-ano pa, tinatanggal nila ito upang mapangalagaan ang kanilang itinanim. Ganon din po naman sa paghahari ng Diyos. Hindi po yung tayo ay nagkakaloob lamang sa kanila, tumutulong sa kanila, nagbibigay ng mga payo, o nagsisermon lang, pagkatapos ito ay wala na, bahala na sila sa buhay nila. Hindi po. Ito po ay nagpapatuloy. Kaya nga, mga kapatid, ang binhing tumutubo, bagamat alam natin na may buhay din ito, yung buhay ay hindi natin kontrolado. Hindi natin alam kung paano ito lumalago, kung paano ito mamumunga, at hanggang sa mahinog. Pero, yung pong pag-aalaga nito o pagbibigay ng proteksyon, nasa atin pa rin po yun. Tayo po ang gagawa. Halimbawa po ay meron tayong na-witnessan. Di po ba sinasabi natin na lumalusan sa church? Ang problema nga, sinasabi natin lumalusan sa church, tayo nga hindi nga pumupunta ng church nung may face-to-face pa. O kaya naman, kapag meron tayong inimbitahang kaibigan natin na na-share natin, kung minsan, nauna pa dumarating natin sa simbahan. Tayo na nagyaya, medyo nalilate pa tayo ng 30 minutes. Ayan ang mahirap, mga kapatid. Ang sabi nga natin, alagaan natin yung binhing tumutubo.
na habang siya tumutubo, inaalagaan natin, ninonurture natin, pinoproteksyonan natin. Binibigyan ng pataba, dinidiligan, araw-araw, tinitingnan, binibisita. Parang ganun din po yan sa mga tao na kinukumusta, kumusta ka na, o na nangyayari sa'yo, bakit nawala ka na naman ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo ka nang hindi umaaten. Yan. Pero kaya na, nahihiya tayong sabihin na, hindi ka na rin nag-o-offering. O di po ba? Pero, ang totoo niyan, dapat po, kinukumusta natin sila sa lahat ng bagay. So, yun po yung pagtubo ng isang binhi na kung saan, pagdating ng tamang panahon, siya po ay may hitik din sa kanyang mga bunga. At ano po ang mangyayari? Kinakailangan na po itong gapasin o kaya ay anihin. Kasi po, masasayang din po pagka hindi mo inani ito kagad. Kung ito po ay mga prutas, malalaglag din ito. At ganoon din naman sa mga palay, nalalaglag din po yan pag nahipa yan o kaya ay nadaanan ng bagyo na hindi mo pa kagad inani, pwede naman talagang anihin na. Ewan ko ba kung ba't ayaw nyo pong anihin. Minsan ganyan po tayo. Sa ating pong iglesia, meron na pong mga pumupunta sa atin, meron ng nag-church sa atin, pero hindi natin inaani, hinahayaan lang natin hanggang sa mawala na ulit sila, hanggang sa hindi na ulit sila nagpunta. Hindi natin sila nabigyan ng pansin o kaya ay ginawang miyembro kasi sa dami ng kung ano-ano pang mga proseso na gusto nating gawin, lalo lang natatagalan. Kung hindi nais na nga ng tao na umanib sa atin bilang isang miyembro ng ating iglesia, pero kuminsan nawawala pa. Sayang. Kaya ganun po ang proseso ng talinhaga ng ating Panginoon Kristo tungkol sa binhing tumutubo. Tumutubo na po yan. Alagaan po natin at aanihin din po natin siya. Mga kapatid, kung atin pong titignan din yung talinhaga ng butil ng mustasa, hindi po ba sinasabi na kung magkaroon ka lang ng kasing laki ng butil ng mustasa na pananampalataya, ay kaya mong sabihin sa bundok na pumunta sa pusod ng dagat. Mga kapatid, napaka hirap isipin na sa maliit na pananampalataya ay makagagawa ng isang napakalaking bagay. Ngunit, ang butil ng mustasa ay napakaliit. Pero pag ito po ay lumago, ito ang pinakamalaki sa lahat ng puno ng mga gulay. At doon sa kanyang mga sanga, naroon na pwedeng dumapo na ang mga ibon. Mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga pangyayari, kung atin po itong titignan sa tunay konteksto ng ating pamumuhay ngayon, ito pong butil ng mustasa, hindi naman tutubo yan kung hindi mo yan itinanim sa lupa. Napaka-imposible po na tumubo yan sa palad mo o sa isang lalagyan. Kailangan ito ay itanim mo sa lupa. Ano po yung mga butil ng mustasa na ito na maaari nating sabihin sa ating buhay? Ang butil ng mustasa, mga kapatid, ay maaari nating ihalimbawa sa ating mga talento. Kung ating mga talento ay hindi natin gagamitin, hindi natin itatanim ito sa ating iglesia, hindi natin ito gagamitin sa ating iglesia, hindi po ito lalago. At kapag hindi po ito lumago, sino kayang ibon ang dadapo ron? Sino kaya ang dadapo sa ating iglesia? Mamili kayo, ibon o paniki ang dumapo sa atin, sa iglesia natin. Kaya nga mga kapatid, yun po mga talentong yan ay dapat gamitin natin lalo na sa loob ng ating iglesia. Doon natin itanim ang butil ng mga talento natin sapagkat palalaguin yan ng Panginoon. Ano pa yung mga butil na ito, mga kapatid? Siyempre, walang iba kung hindi yung mga kaloob natin. Naku, kung tutusin, masasabi natin talagang butil lamang yung ating ipinagkakaloob. Bakit po? Hindi ko po sa tinatawaran na napakaliit ang inyong pinagkakaloob.
Ang ibig ko pong sabihin, sana huwag niyo pong may misinterpret, ano po yung hinihingi sa atin? Ilang porsyento? 10%. Di maliit, 10% lang. Hindi sinabi ba sa inyo magkaloob ka ng 50%? Ang sabi sa atin ay ikasampung bahagi. So napakaliit po nun na pwede natin ikumpara sa butil na mustasa. Kaya nga sinasabi po natin, ito ay dapat nating itanim. Sana naman sa iglesia. Hindi yung kung saan nyo itatanim yan. Tatanim nyo sa sugal, sa alak, sa sigarilyo, kung ano-ano mga bisyo. Diyan nyo ba gustong itanim yan? Kapag iyan ay itinanim nyo sa iglesia, lalago po yan. At hindi kayo malulugi. Yon. Kasi, hindi naman katulad yan na minsan na mai-scam kayo. Eh sa iglesia yan, i-scam ba kayo ng Panginoon? Siyempre hindi. Siyempre siya ang magpapalago ng lahat nito. At kung maaalala po natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, di ba ang sinasabi roon si Pablo ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Yun po ang tingnan po natin. Ibig lang po sabihin yan, hindi lang yung tinanim natin, hindi lang yung ibang tao ang nagdilig, katulad kanina doon sa binhing tumutubo, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Hindi sinabing si Pablo ang nagpapalago, hindi sinabing si Apollos ang nagpapalago, dahil siya nagdilig o siya lang nagtanim, ang Diyos po ang nagpapalago. Kaya kung atin pong yung itatanim o dadalhin sa iglesia, yung binhi na yan, o yung butil ng mustasa na yan, tiyak, nalalago po ito sapagkat ang Diyos po ang magpapalago. Yung pong maging sa atin pong mga pananampalataya na butil ng mustasa ay napakalaking bagay sapagkat mas mainam po na meron tayong pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa kaysa wala tayong pananampalataya. Mga kapatid, sa ating pong pinag-aaralan ngayon, makikita po natin ang kalagahan nito. Ang taninhagang ito, nawa sa bawat araw ng ating buhay, ay maalala natin kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Siya po ang gagawa, gawin natin yung ating pong parte sa ating pong mga buhay bilang mga tapat na miyembro, yung mga gustong-gustong mag face to face, pero pag nag face to face, late naman palagi, o kaya ay laging nag-a-absent. Tapos doon sa mga nag-o-offering nung face to face, ngayong walang face to face, hindi na rin nag-o-offering. Mga kapatid, ito po ay panahon upang atin pong tignan ang dapat po nating gawin. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na kinakailangan po ito ay magkaroon ng buhay, ito ay magkaroon ng tumubo, maging ang maliliit na yan kung atin pong itong itatanim sa ating iglesia. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, muli kami ay lumalapit po sa iyo. Salamat muli na napalalahanan po kami tungkol sa aming mga ginagawa sa araw-araw na hindi sapat, na kami ay nagsisimba lamang, nagkakalog lamang, kundi kami rin ay kinakailangan na magbahagi ng iyong mga salita. Kinakailangan na kami magdalangin ng kaluluwa sa iyong paanan. At hindi lamang isang beses, kung hindi ito ay magpapatuloy sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, maging ang aming mga sinasabi at ginagawa ay nakikita po ng ibang tao at nalalaman po nila ang ang aming tunay na pagkatao. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po ang iyong mga anak na gawin ang lahat po ng magagawa nila upang sila ay maging tamang huwaran sa mata ng marami. Salamat po muli, Panginoon, na ikaw ang nag-iingat sa iyong mga anak. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa panahon nito. Panginoon, tulungan mo po sila. Ano man yung mga problema po nila, dalangin po namin na sila po ay magkaroon din ng pagkaunawa upang sila po ay makaganap ng kanilang pong mga tungkulin, lalo na po yung mga wala pong face-to-face ngayon na worship service. Dalangin po namin na yung po kanila pong mga ikasampung bahagi ang kanilang mga kaloob, Panginoon, ay maibigay po nila sa iyo, Panginoon, para sa iyo po sa pamagitan ng bawat iglesia kanilang pinagbibilangan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga iglesyang ito na hindi makapag face-to-face. Pagkamat alam po namin na napapayagan ng konti, ngunit dahil po sa pandemic na ito, ay minamabuti po nila na hindi muna sila mag face-to-face upang maingatan ang bawat isa sa kanila at sa aming mga kanya-kanyang mga pamilya. Dinadalangin namin mga may kaarawan, Panginoon. Alam namin na sila po ay nagdiwang at magliliwang ng kanilang mga kaarawan, patuloy mo nga panaligi ng kanilang mga buhay na may kahulugan at na mayroong paglilingkod po sa iyo. Dalangin po namin na magamit po nila ng maayos ang buhay na ipinahiram mo po sa kanila. Ganun din ang mga may wedding anniversary, ang Mr. and Mrs. Bediones, Panginoon, na nagdiwang ng 49th wedding anniversary kahapon. Ikaw po magpala po sa kanila. Samahan mo po ang kanila pong pagsasama, bagamat alam namin na malalaki na po ang kanilang mga anak. Yung iba ay nasa ibayong lugar, iba ay nasa probinsya, at silang dalawa lang po ang nasa kanilang tahanan ngayon. Ikaw po mag-ingat po sa kanila. At dalangin po namin na lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya, lalo na po ang si Mr. Bediones, Panginoon. Sama mo po sa kanila pong pamumuhay sa araw-araw at lumawig po na ba ang kanila pong pagsasama ng maayos at mabuti. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa lahat po, lalo na po ito pong pagbabakuna. Nasa stage na po ng pagbabakuna at iniling po namin na makasapat ang mga bakuna na ito at umayon sa pangangailangan ng aming pong pangangatawan. Bagamat alam po namin na ito ay gawa sa ibang bansa, ngunit iniling po namin na ito po ay tumugma rin sa aming pong mga katawan bilang mga Pilipino. Dalangin po namin na maging maayos pong lahat.
At huwag na po itong mahahaluan pa ng mga korupsyon, huwag na po itong mahahaluan ng mga politika, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sugpuin nawa ang mga masasamang tao na nagsasamantala po kung meron na sa ganito pong mga pagkakataon. Maraming salamat po muli at nawa ay marami po kaming natututunan sa araw-araw na aming mga buhay, lalo po kaming umaayos sa aming mga pamumuhay at matapos na ang pandemic na ito, hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo. Ang lahat po ito ay aming iniling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon tanggapin natin ang masaganang biyaya nagmumula sa Diyos Amang sumasalangit, ang pag-ibig at pagliligtas mula sa ating Panginoon Kristo, ang liwanag, tanglaw at pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumating lahat manatili mula ngayon at magpakailanman. Amen.